ano siya, Ayaw sa para siyang publiko Facebook page na naka-private at sila lang at mga member lang nito ang nagkakaunawan. Alamin naman natin ito kay Kamanggagawa Representative Ellie San Fernando. Magandang hapon po, Kong. DCXL Pulso ng Metro. Alex. Yes, magandang hapon. Yes, ito po, Kong, ito pong sa usapin sa ICI, ito pong petition nyo po or request nyo po na i-live stream. Ano pong tugon ng ICI dito, sir? Kasi kanina pumunta ako mismo doon sa ICI para personal na ipa-receive yung urgent appeal to live stream the hearings or proceedings ng ICI nga. Sabi, titignan kung meron silang course of action doon sa ating letter. Yan mismo ang pinupunto natin Opo. Tago Hindi natin alam kung ano nangyayari sa hindi natin alam anong pinag-uusapan. Oo nga. At bakit tinatago? Bakit hindi nila live stream? Kung wala namang Katago-tago. Diyan, edi ipakita sa lahat nang sa gayon mawala yung agam-agam at baka paniwala ng lahat. Ako nga naniniwala na baka may pinagtatakpan diyan sa ICI proceedings na yan. So that is our challenge. Wala kayo i-ano nyo yan, i-live stream nyo yan. At wag po tayo magtago doon sa dahilan na baka trial by publicity. This is a matter of public interest. We are talking about hundreds of billions of pesos. Hindi tayo nag-uusap dito ng simpleng proyekto o kung ano man. Pinag-uusapan natin dito pera nating lahat. Pera ng mga manggagawa at saka ng ordinaryong Pilipino. And we have stake on the issue. Hindi yung tipong every after hearing or every after proceeding, lalabas na lang yung executive director, magbibigay ng summary sa atin lahat na hindi natin nalaman anong pinag-usapan nila doon. May pinutak ba? May sinabi ba? May nasangkot ba na congressman, senador, politiko? So make it live stream. That is the essence and that is the soul of our appeal sa ICI. At saka deserve naman po siguro ng mga manggagawang Pilipino na malaman kung ano na po yung pinakahantungan itong kung umuusad po ba o nagkakaroon lang sila doon ng merienda session. Nagkakape-kape lang. Tama po yan. Alam niyo, tinanong ko nga po mismo yung mga personnel sa paligid ng ICI. Ito po yung mga security guard, yung mga personnel po doon sa paligid. Even them, they are clueless about what's happening inside ICI. Oh. At hindi makatwiran yun. Pero again, pera natin ang pinag-uusapan dito. Kaya nga, hindi ko masisisi ang mga Pilipino at saka mga manggagawa na isipin nila na ginagamit lang ng Administrasyong Marcos itong ICI to whitewash, isagip yung mga kaalyado niya, tapos ihulog yung mga gusto nilang ihulog. Take note may binanggit ang ICI, wala pa daw silang nakikita na link o direktang koneksyon sa mga politiko. Imagine that statement. Parang imposible yun. Do you believe to that statement, Representative? Naniniwala ka ba doon? Hindi ako naniniwala po doon kasi imposibleng kinaya lang ng mga diskaya ni Bryce Hernandez, ni Alcantara na sila lang ang dumekwat sa pondo ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng anomalous and ghost flood control project. Hindi kaya ng mga kontraktor lang yan. Hindi kaya ng mga district engineer lang yan. Siyempre may big Merong fish mga kasabwat yan ng mga politiko and that is what we would like to find out. We will not find it out if ICI mananatiling sikreto, palihim yung ginagawa. Again, Executive Director Hosaka, we are challenging ICI and the chairman of ICI. Please make your proceedings live stream. Deserve po namin na malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Pero otherwise, lokohan na lang ho yan. Lokohan na lang tayo dito. Ito kung pinag-aaralan ng ICI na mag-compromise ng live stream pero parang in general information lang. Okay po ba kayo dito o gusto nyo po yung pinakabuong live stream? Again, kung walang tinatago, lahat ng sasalang dyan, i-live stream natin. From start to finish. On record, ipakita sa buong Pilipinas. Kasi kung wala kang tinatago, hindi ka nga sangkot dyan, all the more na dapat may lakas ka ng loob at gamitin na platform, yung mga proceedings na yan, to clear your name. Otherwise, kung nasa likod kayo ng mga opisina, kayo lang dyan, kayo lang nag-uusap, lokohan nga yan. Diba? So hindi tayo papayag doon sa parang mumu lang or crumbs na general information. Ano yun? Diba? Kumbaga parang gumawa lang ng reels. Kaya nga po ang pinag-uusapan natin dito yung daang bilyon and possibly trillions of pesos. Kasi for the past 3 years, trillions of pesos na ang nailagak sa
flood control projects. At hindi naman momo o papatsi-patsi lang yung nakuha. Nakulimbat yung yung 100 bilyong pisong halaga na pera nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Therefore, we need to know the entire truth. Di ba kapag nag-oath po tayo, kapag sumasalang sa mga Hearing. investigation, Opo. sa mga hearing, nothing but the truth and the whole truth, di ba? Buong katotohanan ang Baka kailangan half-truth natin. na nandun. Wag half-truth, wag one-fourth truth o hindi natin kailangan yan, especially at this point in time na napakababa ng tiwala, kumpiyansa ng mga Pilipino sa mga Totoo. institusyon natin. Sabi ni PBBM, gusto niyang manumbalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino, di ba? Paano, Opo. Congressman? Ito po, Mr. President, kung talagang seryoso kayo, wag niyo kaming daanin sa mga PR, wag niyo kaming daanin sa gusto nating may managot dito, gusto nating may makulong, ipakulong niyo ho, gawin niyo na lang ho, i-live stream niyo tong ICI. Opo, at saka Opo. Ang tagal na rin, no? Kung nung investigasyon na to at wala pang nakukulong, mas nauna pang makulong yung nagnakaw ng chocolate doon sa may convenience store. Magkano ba yun? 80 pesos 80 lang? pesos lang. Tama nga po eh. Yan na ang napakalaking kalokohan sa bansa natin. Pag nagnakaw ka ng sardinas o ng mangga, pumitas ka ng mangga, kulong ka agad. Kulong Gusto ka agad. magpaliwanag. Kapag ganito pala, 100 bilyong piso, ito pwede pa palang nasa Spain ka o nasa Portugal. Para kang si Zaldico, di ba? Hindi ka man lang mapauwi dito sa Pilipinas. At umabot pa sa... Nag-world tour ata, Congressman si Zaldico. Hindi naigpa yung mga artista. Ano pinapadala po niya na mensahe sa atin? Pag malaki ninakaw mo, makakapagpalipat-lipat ka. Oo. Congressman... okay. Yes po. Congressman Eli, do you believe na anytime pwede pang bumalik dito si dating Representative Zaldico? If the president and if the administration is really serious about it, cancel his passport. Kaya pwedeng utusan ng pwedeng utusan ang DFA to cancel the passport of former Representative Zaldico. Hanggang ngayon wala pa rin. So, ano na naman yan, di ba? So, ulit-ulit na lang. Yun ang problema natin. Dito naman po sir, sa SALN, nauna na po kayo magpresenta at magsapubliko nito. Ano po yung panawagan nyo po sa mga iba pang kongresista at sa mga iba pa pong nakaupo? Opo, I do not claim na ako yung nauna sa pagsasapubliko ng SALN. Meron na mga naunang representative. Pero sumulat na ako ngayon sa Secretary General of the House of Representatives na kung sino man gustong makakita ng SALN ko, okay, sige, bigay yung copy. Kasi kung wala kang tinatago, di bigay natin yung copy. Alam niyo po, inaasar nga po ko ng mga kaibigan ko eh. Dapat statement of liabilities lang daw ako kasi wala naman. Assets? Wala nga ba? So, dapat talaga, makikita ba namin na congressman yung SALN? May access kami doon. Yes po. In-authorize ko na po ang House Secretary General para po sa interested parties, groups, or individuals who would like to see my SALN. Pwede nyo pong i-access sa House of Representatives. Apo. So yun po ang ano po yan, panata natin sa transparency and accountability at yung paniniwala nga natin na kung walang tinatago, follow, sundan natin. Sa publiko natin yung sali. Gawin po natin kahiya-hiya ang yung lavish and extravagant lifestyle. Yun po ang dapat na manumbalik na yung mga politiko, mga congressman, mga senador, kahiyaan nila yung sarili nila kung nakikita nila na parang hindi akma yung yaman nila doon naman sa sinasahod nila bilang mga kinatawan o public officials. Yun po ang kailangan natin. Pahiyain natin yung mga public officials, mga public servants na ginagatasan ang mamamayang Pilipino, pinapasahod ng taong bayan. Apo. Only through that po, baka mabago natin itong napakasalimuot na realidad sa ating bansa. Apo. Ito kong panghuling tanong na. Ito pong, baka may reaction kayo dito sa in-expose ni Kong Libiste na meron daw pong ilan sa mga DPWH na sangkot din po dito sa maanumalyang flood control project. Nako! Na hanggang ngayon, nasa posisyon. Nasa team daw po ni Secretary Vince Dizon. Secretary Vince Dizon, kung meron man po na reports na ganyan at talaga pong validated ang information, tanggalin nyo na ho agad sa inyong team, sa DPWH, and have them investigated. Hindi po pwede na may mga contractor. Conflict of interest po yan.
Hindi po pwede na may contractor o may kaugnayan sa mga contractor yung mga opisyal sa DPWH. And I believe Secretary Vince Dizon open enough naman po siya sa ganyang bagay at alam ko naman he will do the right thing na hindi madungisan yung DPWH under his term. He is undergoing through a hard time reforming ang DPWH at we cannot afford na merong ganito na naman na sumusulpot ng mga issue. So the only way forward is for him to fire and immediately investigate kung meron mang kaugnayan sa mga contractor yung mga nasa team niya. Alright. Ayan, maraming salamat po, Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Thank you po. God bless. DZX